bang kumandidato ang may dual citizenship? Nako, magandang araw po. Ito na naman si Malutikia sa Maltik. Pag-uusapan po natin yung issue ng dual citizenship at dual allegiance. Pareho po ba yun? Bakit natin pag-uusapan ito? Ito po ay in relation to Congressman Erwin Tulfo's predicament, no? Makikita po natin, ang tao bang may dual citizenship pwedeng tumakbo for public office dito sa Pilipinas? Paano ho ba makakaapekto yung mga lumabas sa publiko tungkol kay Congressman Erwin Tulfo? So balikan po natin uli, no? Ang sinabi ni Congressman Tulfo, siya ay hindi naman po niya tinatago, no? Inamin niya noong 2025, ito lamang po, na siya ay undocumented na worker sa US and inaddress niya yung mga allegations tungkol sa fake identity para makakuha ng US passport, no? Malabas po dun sa lumabas na ulat na nakita natin sa mainstream media, ang identity po ni Congressman Erwin Tulfo ay isang pangalang Eric Sylvester Tulfo na na-obtain daw ang citizenship, na-obtain ang US passport noong May 24, 1991. Yung pong pangalan na yon, renew uli niya yung passport ng August 2001 at ng August 2021. So, makikita nyo po, from 1991 to 2001 to 2021, ang pangalan po niya ay Eric Sylvester Tulfo na may US passport, no? According sa kanya, hindi po siya nag-oath of allegiance daw at saka hindi naman daw siya nag-acquire ng American citizenship kasi hindi siya nag-apply for naturalization in the US. Paano po natin na-discover ito? Alam po nyo, nung siya'y na numbrahan na maging kalihim ng DSWD, lahat po kasi ng appointment dumadaan sa Commission on Appointment. Noong pong 2022 na salang siya tungkol sa confirmation, no? Sa Commission on Appointment po, confirmation at saka approval lang naman yan. Confirmation and denial, no? Dahil doon sa hearing sa Commission on Appointment kung saan tiningnan ang kanyang mga dokumento. At that time po, siya po ang Secretary ng Department of Social Welfare and Services, no? Makikita po natin, lalong nagkaroon ng issue noong 2025, ito recently lang, kasi naglabasan yung mga balita. Of course, number one ho si Congressman Erwin Tulfo sa mga surveys, tapos naglabasan yung mga balita. So, usapin po yan ng trust. Mapagkakatiwalaan ba ng taong bayan? Si Congressman Erwin Tulfo, ngayon tumatakbo siya ng Senado at naglabasan itong mga issues, no? Ang very intriguing po dyan ay noong 1986, on a tourist visa, pumunta siya sa Amerika, nagkaroon siya ng mga iba't ibang klaseng trabaho, usually blue collar, as an undocumented worker. 1986 po yan, ha? Noong 1988 hanggang 1992 o 4 na taon, pumasok ho siya sa United States Army. Kalimitan po ang sinasabi, paano ka naman makakapasok sa US Army? Hindi ka naman citizen. Alam po nyo, sa Amerika, pwede pong green card holder or permanent resident ang pagpasok sa US Army. Ang hindi hulang sinasabi, kailan ka bumitaw sa US Army? Kasi that will complicate things dahil yun nga yung dual allegiance, no? Nung 2008, may mga kaso sa kanyang tungkol sa libel sa Supreme Court kung saan siya ay ginawarang guilty. Nung 2022, na-appoint siya as Social Welfare and Development Secretary pero na-block nga sa Commission on Appointment. Noong 2023, he took the oath as representative of ACT-CIS party list
after a disqualification case was dismissed, no? Kasi after the fact ho, nanalo na, namili na, tapos yung disqualification case came after. Noong 2024, nag-file ho siya ng candidacy noong Oktubre para sa senador. Noong 2025, ayun nga ho, lumabas na, nasambulat sa buong tao, sa bansa, sa publiko, yung issue ng identity theft. Alam mo nyo, ang nakakatawa dyan, 39 years ho yan, magmula 1986 hanggang 2025. So, 39 years ng pagsisinungaling. Yun ho ang malaking bagay na nakakayanig sa kanyang pagtakbo bilang senador, no? Doon ho sa US Army na nasabi ko na po yon, no, na ang permanent resident or green card is not considered a US citizen. So napakalaking bagay po yung kailangan nating tingnan dahil sa usapin ng dual allegiance, no? Ang dual citizenship po, yun naman inaalaw. Kung ako'y Pilipino, nagpunta ako sa isang bansa, nag-oath ako, nagpalit ako ng citizenship, pagpalit ko sa Pilipinas, pwede ako na bumalik sa pagka-Pilipino dahil meron po tayong batas na Republic Act 9225, yung Citizenship Retention and Reacquisition Act of 2003. Yung po ang dual citizenship. Ano yung dual allegiance? Ang dual allegiance kasi po prohibited by the Constitution kasi yung po ang against sa national interest lalo na sa public officials. Ang batas po nagsasabi may specific penalties or mechanisms for dealing with dual allegiance except in some areas such as requirement for renunciation of foreign citizenship for public office. So kaya ho pumapasok yung dual allegiance kasi si Congressman Erwin Tulfo ay naghahayag na maging senador, and that is a public office. At kaya rin po sinasabi ko pa ulit-ulit, yung pagiging United States Army niya, doon ho pumapasok yung dual allegiance. Kasi pag nag-oath ka sa enlistment mo as US Army, doon ho, magsuswear ka that you will defend and fight for the United States. Yun po ang crucial kasi ang dual citizenship is involuntary and legal, pero ang dual allegiance is you divide your loyalty. And the Constitution discouraged that. Biro mo, United States Army ka, nag-enlist ka, nag-swear ka that you will defend and protect the laws of the land ng US. Kung naaalala nyo, sa umpisa, tinanong ko, kailan siya bumitaw as United States Army? Kasi dun kaklaro yung kwento Hindi ho dun sa passport, hindi ho dun sa citizen, kasi hindi naman daw siya naging US citizen, green card holder lang ho siya. So, babalik po tayo doon ang allegation niya, hindi daw siya nag-commit ng crime or scam anyone during his time in the US. Yun po ay sabi niya, no? Ang totoo, naggamit siya ng ibang pangalan. Yun po ay identity theft. So, whether ikaw ay nag-commit ng crime, identity theft paano yun ho, krimen, no? Kaya nakakabahala ho, no? Ang sinabi niya, na-regain niya ang citizenship noong 2022, at dahil doon na-cure na yung proseso. Pero malaking bagay sa pagtakbo mo sa Senado, ang malinis ang karakter mo na hindi ka nagsinungaling at hindi ka nag-violate ng mga batas. So ito po napaka-controversial kasi pangalan ho niya nasa balota na, hindi naman ho naalis. Wala naman ho nag-file ng formal case na kailangang aksyonan ng COMELEC. So walang aaksyonan ng COMELEC. So pag sinabi po nyo na maaari bang kumandidato ang may dual citizenship, depende po yon sa pag-reacquire niya ng citizenship. Pero yung pwede bang tumakbo ang isang taong nagkaroon ng dual allegiance
Yun po ang mahirap, no? Kaya po dito sa usapin ng Erwin Tulfo, tumatakbo siya sa Senado, issue po yan ng tiwala. Pagkakatiwalaan po ba natin si Erwin Tulfo knowing ganito yung circumstances na nangyari sa kanya bago siya nag-ambisyong maging senador. Kaya maging mapagmatsyag sa usaping ito kasi ang pangalan po niya nasa taas eh. So kung wala po siyang kasalanan, wala siyang violate, yun yung kanyang contention, sa inyo pong pananaw, yung po ba ay dapat tulungan natin at iboto sa Senado? Kayo po ang makakasagot niyan. Ako po ay nandito lamang para i-present ang dalawang bagay. Yung issue ng dual citizenship at yung issue ng dual allegiance. So muli, ito po si Maluti Kia. Like, follow, and share. At dun sa nagkaka-interest, makakuha ng kopya ng political diary. Lagay niyo lang po yun sa komento at padadalhan po namin kayo. Libre po yun. Maraming salamat.